Naranasan mo na ba yung pakiramdam na ikaw lang mag-isa ang bumubuhat sa buong bigat ng isang proyekto? Nako, yung tipong feeling mo buong mundo nakapatong sa balikat mo, di ba? Oo, yung naniniwalang kapag binitawan mo ng kahit isang segundo ang trabaho, guguho ang lahat. Kasi feeling mo, ikaw lang talaga ang makakagawa nito ng tama. Tapos unti-unti kang naubos, nawawalan ka ng lakas, at halos hindi ka na makahinga sa sobrang stress. Exactly. Kasi feeling mo, isa kang indispensable hero, kumbaga, yung bida na hindi pwedeng palitan. Kung ganyan ang nararamdaman mo ngayon o kung pamilyar sa'yo ang pabigat na yan sa dibdib, ikaw ang dahilan kung bakit natin gagawin ang pag-uusap na ito. Madalas kasi nakakabit sa kultura natin yung maling akala na ang pagpapasa ng lahat ng mag-isa ay ang pinakamataas na anyo ng lakas at dedikasyon. Totoo yan. Pinupuri pa natin yung taong nag-overtime gabi-gabi, di ba? Oo, yung taong walang tiwala sa team niya, kaya siya na lang ang gumagawa ng lahat. Pero ang totoo, ang pagiging Lone Ranger ang pinakamabilis na paraan para patayin ang isang misyon. At sa proseso, pati ang sarili mo, papatayin mo rin. Kaya ngayong araw, magdi-deep dive tayo sa mga dokumento at pananaliksik tungkol sa tinatawag na team-based ministry and collaboration. Isang napakagandang topic nito. Sobra. Kasi susuriin natin kung bakit ang pagiging solo flight ay isang malaking pabula at kung paano ang totoong pagkakaisa ang tanging susi para tumibay ang anumang samahan. At kahit pa ang mga prinsipyong babasahin natin ay nakaugat sa teolohiya o pamumuno sa simbahan, makikita natin na may direkta itong aplikasyon kahit saan ka man naroroon. Tama. Sa opisina man yan, sa pamilya mo o sa komunidad. Kasi tayo ay nakadisenyo para gumalaw bilang isang unit. Tingnan natin agad yung ugat ng burnout. May isang napakagandong kwento sa teksto natin tungkol kay Moises. Pamilyar yan? Paano nila ipinaliwanag? Isipin mo ang sitwasyon niya. Inilabas niya ang libo-libo marahil milyon-milyong tao mula sa Ehipto. Siyempre, ang tingin ng lahat sa kanya, siya ang tagapagligtas. Siya yung ultimate na pinuno? Exactly. Kaya kapag may maliit na away, ang magkapitbahay, o may issue sa pagkain, kanino sila lumalapit? Kay Moises. Naku, nakakapagod yan. Pila-pila siguro ang mga tao. Nakapila sila mula umaga hanggang gabi para lang humingi ng desisyon sa kanya. Tapos dumating yung biyenan niyang, si Jethro, pinanood ang nangyayari at sinabi sa kanya ng diretsahan na mali ito. Wait, sinabihan siya na mali ang ginagawa niya? Oo. Sabi ni Jethro, hindi maganda itong ginagawa mo. Mauubos ka at mauubas din ang mga tao. Okay, himayin natin ito. Yung mismong sistema na inakala ni Moises na nagpapakita ng sipag niya, yun pala ang sisira sa kanila. Totoo. Kasi ang tao may hangganan. Para itong isang Swiss Army knife. Halimbawa, ang kailangan ng misyon mo ngayon ay isang tinidor dahil kailangan yung kumain. Pero ang meron ka lang na nakalabas ay yung matalim na kutsilyo. Maganda yung analogy na yan. 'Di ba? Kahit anong pilit mong gamitin yung talim para sumubo ng pagkain, hindi mangyayari. Masusugatan ka lang. Walang silbi ang talim kung ang hinihingi ng sitwasyon ay ibang kasangkapan. Ganyan din sa pagiging leader. Hindi mo pwedeng gamitin ang sarili mo sa lahat ng sitwasyon. Pero heto, ang gusto kong ibato sa'yo. Aminin natin, madaling sabihin yung kailangan mo ng tulong ng iba. Oo, mas madaling sabihin kaysa gawin. Paano kung ako lang talaga ang marunong sa trabahong yon? Paano kung kapag ipinasa ko sa iba, sigurado kong papalpak sila? Paano natin naalisin yung palihim na spiritual pride ng isang leader na naniniwalang babagsak ang misyon kung wala siya? Ang nakakabilib dito ay kung paano ipinaliwanag ng source natin yan. Ang palihim na pride na yan ay bihirang magmukhang kayabangan mula sa labas. Paano siya nagmumukha? Madalas, nagbabalat kayo yan bilang pagkamartir. Iniisip ng leader, nagsasakripisyo ako para sa inyo, ako na lang ang gagawa. Yung piniplay yung victim card minsan. Tama, pero ang ipinapaliwanag ng teksto, ang hindi pagpasa ng responsibilidad dahil sa takot na baka hindi maging perpekto ang gawa ng iba, ay isang paglabag sa tinatawag nating mutual dependence. Mutual dependence. Ibig sabihin, kailangan natin ng isa't isa.
Exactly. Kapag hindi ka nagde-delegate, ninanakaw mo sa iba yung pagkakataong nilang lumago at matuto mula sa sarili nilang pagkakamali. Dinisenyo tayo tulad ng sinabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto. Yung tayong lahat ay isang katawan. Oo, tayo ay isang buhay na katawan, hindi isang entablado para sa isang sikat na personalidad. Kapag inaako mo ang lahat, para mo sinabi bilang mata na kaya mo ring maging kamay, paa at tenga. Makes sense. Nakikita ko yung punto. So, kailangan nating tanggapin na katiwala lang tayo, hindi tayo ang may-ari ng misyon. Katiwala, napakagandang salita niyan. Dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan. Kung tatanggapin natin na tayo ay iba't ibang bahagi ng iisang katawan, ibig sabihin, kailangan kung magpapasok ng mga taong may iba't ibang kakayahan at pananaw. At dyan napapasok yung diversity. Magkakaroon ng matinding pagkakaiba-iba sa grupo. Dito ako magde-devil's advocate, ha? Hindi ba ang diversity ay nagpapabagal lang ng proseso? Paanong nagpapabagal? Kasi, kung may deadline ako bukas at may 10 taong iba-ibang takbo ng isip, iba-iba ang kultura, aabutin kami ng siyam-siyam sa kakatalo bago pa kami makapag-umpisa. Hindi ba mas efficient kung kukuha na lang ako ng mga taong kapareho kong mag-isip? Yung mga clones, kumbaga. Nagdadala ito sa isang mahalagang tanong na sinagot mismo ng pananaliksik natin. Sa maikling panahon, mukhang mas mabilis nga kung puro clones ang kasama mo. Walang kokontra sa'yo? Mabilis kayong makakagawa ng desisyon, di ba? Oo, pero ang sinasabi ng teksto natin, ang pagiging magkakatulad o uniformity ay hindi totoong pagkakaisa. Ang mga grupong binubuo ng mga taong pareho-pareho mag-isip ay sobrang rupok. Rupok. Bakit rupok? Mabilis silang mabali kapag may dumating na krisis na hindi pa nila nararanasan. Kasi iisa lang ang anggulo ng paningin nilang lahat. Tingnan natin sa usapin ng cross-cultural na samahan. Okay. Paano yung sa magkaibang kultura? May mga kultura na ang tingin sa pagiging derechahan at prangka ay katapatan, isang pagpapakita ito ng respeto para sa kanila. Pero sa ibang kultura, lalo na dito sa atin, minsan sa Asia, Ang pagiging sobrang diretsahan ay itinuturing na kabastusan. Kailangan idaan sa pahiwatig. exactly. Kapag pinilit mo yung sarili mong pamamaraan sa lahat, papatayin mo yung yaman ng grupo. Kasi, kapag kumuha ka lang ng mga taong tagatango sa lahat ng ideya mo, gagawa ka lang ng isang echo chamber. Oo, yung puro yes men lang ang nakapaligid sa'yo. Paulit-ulit na lang kung ano yung sinabi mo, yun din ang isasagot nila sa'yo. Akala mo tama ka. Yun tala, nag-e-echo lang yung sarili mong boses. At delikado yan kapag may parating na problema. Kasi kapag papunta na kayo sa bangin, walang pipigil sa'yo kasi lahat kayo iisang nakikita. O kaya naman takot silang lahat na maging iba. Totoo. Kaya ang tanong, paano ba natin iiwasan ito? Sinasabi sa teksto na kailangan daw ng holy listening o banal na pakikinig. Holy listening, para saan daw yan? Para matukoy kung ang isang issue ba ay totoong prinsipyo na hindi dapat isuko o isa lamang cultural preference na nakasanayan mo lang. Paano ba ginagawa sa totoong buhay itong holy listening na ito? Kapag nasa gitna na kayo ng mainit na meeting, lalo na kapag nagtataasan na ng boses. Ang konsepto kasi ng holy listening ay hindi lang simpleng pag-upo at pananahimik habang nagsasalita ang iba. Hindi yung tahimik ka nga, pero sa isip mo ay nagre-ready ka na ng i-reboot mo. Guilty ako dyan minsan. Yung iniisip ko na agad yung isasagot ko habang nagsasalita pa sila. Normal yan sa atin. Pero ang totoong mekanismo ng holy listening ay ang aktibong pagtanggal ng iyong ego. Kailangan mong isuspend ang paniniwala na ang normal para sa'yo ay ang tama para sa lahat. May example ba sila kung paano ito i-apply? Halimbawa, may kasama kang paligoy-ligoy bago sabihin ang punto niya. Imbes na mainis ka at isiping nag-aaksaya siya ng oras, ang holy listening ay nagtatanong. Ano yung itatanong mo sa sarili mo? Tatanungin mo, bakit ganito ang approach niya? Ano ang sinusubukan niyang protektahan? Relasyon ba natin ang inaalagaan niya kaya ayaw niyang maging prangka? Oh wow! So bago ka humusga, inaalam mo muna ang konteksto niya. Tama.
Ito ay isang matinding pagpapakumbaba para aminin na hindi sa pananaw mo umiikot ang mundo. So, hindi siya pakikinig para sumagot, kundi pakikinig para maintindihan yung pinanggagalingan nila. Exactly. Yun ang pinakabuod ng holy listening. Pero heto ang susunod na mangyayari dyan. Kung talagang nakikinig tayo sa mga taong iba ang pananaw at kultura sa atin, garantisadong magkakabanggaan tayo ng mga ideya. Hindi maiwasan yan. Magkakaroon ng conflict. At karamihan sa atin, takot na takot sa conflict. Gusto nating iwasan yan at all costs. Pero ang nakakagulat sa binabasa natin, hindi raw dapat katakutan ang alitan. Talaga? Hindi siya sign na palpak yung team. Hindi ito senyales ng pagkabigo, kundi isang proseso na parang apoy na nagpapadalisay, isang refining fire, kumbaga. Kasi ang malaking ilusyon sa maraming opisina at pamilya ay ang paniniwalang kapag walang sumisigaw, may kapayapaan. Di ba? Oo, yung tinatawag nilang fake peace. Pero kung walang banggaan ng ideya, walang inobasyon at walang paglago. Ang pinakamapanganib na conflict sa isang samahan ay hindi yung pinag-aawayan ng lantad at pinag-uusapan sa hapag. Ano yung mas mapanganib? Ang lason na pumatay sa grupo ay ang silent resentment. Yung tahimik na sama ng loob. Yung umiiwas kayong pag-usapan ang problema dahil ayaw ninyong may masaktan, pero pagtalikod, nag-iipon na pala kayo ng listahan ng mga kasalanan ng isa't isa. Nako, ganyan-ganyan yung inihalin tulad ko minsan sa anay sa bahay. Paano yun? Parang inuubos yung kahoy. Oo, ang tahimik na sama ng loob ay parang anay. Nakikita mo yung bahay mo mula sa labas, maganda ang pintura, mukhang matibay kasi walang kumakalampag na pinto, walang nagbabasag ng pinggan. Akala mo payapa at buo pa. Akala mo payapa, pero sa loob ng pader, tahimik na inuubos ng anay yung pundason. Hanggang sa isang araw, dumating lang ang isang maliit na bagyo o kaya may sumandal lang sa pader. Guguho na ng buo ang bahay. Exactly, guguho siya bigla. Yun pala matagal na siyang marupok sa loob dahil sa anay ng silent resentment na yan. At diyan maganda nating ipasok yung halimbawa mula sa kasaysayan. Sa aklat na mga gawa Kabanata 15, tingnan natin ang conflict nila Pablo at Bernabe. Sige, paano nila hinandle ang conflict? Hindi sila nag-away dahil sa maliit na bagay lang. Naghiwalay sila dahil sa isang kasama nila na nangangalang Juan Marcos. Sa nakaraang misyon nila, iniwan sila ni Marcos sa ere. Umatras siya. So, umatras sa misyon. Medyo mabigat yun, ha? Oo. Ngayon, gusto ni Bernabe na bigyan ulit ng pagkakataon si Marcos. Pero si Pablo na napaka-mission-oriented at focus sa efficiency, ang sabi niya, hindi, liability ang taong yan. Gets ko si Pablo doon. Hindi mo nga naman pwedeng isugal ang misyon sa taong hindi maaasahan. Samantalang si Bernabe na people-oriented, ang nakikita niya ay ang potensyal ng tao. Nagbanggaan ang dalawang mahalagang prinsipyo dito, ang bilis ng misyon laban sa pag-develop ng isang tao. Wait, pareho silang may magandang punto doon, ah. Paano na-resolve yun? Nag-compromise ba sila sa gitna? Hindi. Nag-away sila ng matindi hanggang sa naghiwalay sila ng landas. Kinuha ni Pablo si Silas at isinama naman ni Bernabe si Juan Marcos. Grabe, so naghiwalay talaga yung team. Mukhang isang malaking trahedya sa simula. Mukha lang trahedya, pero dahil doon, nagkaroon ng multiplikasyon. Paanong nag-multiply? Imbes na iisang grupo lang ang umiikot para magmisyon, naging dalawang team sila. At ang mas nakakabilid dahil sa pasyensya at pag-aalaga ni Bernabe na bago si Juan Marcos. Nag-improve siya dahil binigyan ng second chance. Oo, ilang taon nang lumipas, sumulat mismo si Pablo at sinabi niya, dalhin mo sa akin si Marcos dahil kapaki-pakinabang siya sa aking ministeryo. Wow! Ang hidwaan nila ay naging daan para dumami ang kilos nila at sa huli, nagkaroon din sila ng pagkakasundo. Grabe yung dynamics na yon. Naghiwalay pero nagmultiply. At napansin mo ba hindi nila sinira ang pagkatao ng isa't isa? Nagkasalungat lang sila sa strategy, walang personalan. Exactly. Pero paano tayo sa kasalukuyan? Kapag nasa meeting na at nag-aaway na tungkol sa budget o sa direksyon ng project, paano natin hisasantabi ang ego? Mahirap yun lalo na kapag uminit na ang usapan. Aminin na natin, kapag nakikipagtalo tayo, gusto nating patunayan na tayo ang tama. Paano mo isusuko yung kagustuang manalo? Kung iuugnay natin ito sa mas malaking larawan,
Tinatawag ng ating teksto ang paglutas ng alitan bilang isang workshop of holiness o paggawaan ng kabanalan. Workshop of Holiness. Ibig sabihin, doon ka finifix. Oo, kung isasalin natin yan sa lengguwahe ng opisina ngayon, ang boardroom, kung saan kayo nagtatalo-talo, ang mismong lugar kung saan pinapanday ang karakter mo. Hindi ito sa gabal sa trabaho mo, ito mismo ang trabaho mo. Ang ganda nun. So, paano mo tatanggalin ang ego mo sa loob ng boardroom na yun? Sa pamamagitan ng pagpapalit ng layunin mo sa pakikipag-usap, sa isang matalinong samahan, ang layunin ng diskusyon ay hindi sino ang tama, kundi ano ang tama para sa misyon. Hindi sino ang tama, kundi ano ang tama. Malaking paradigm shift yan, ha? Kapag na-realize mo na ang misyon ay mas malaki kaysa sa pangangailangan mong magmukhang magaling, mas madaling isuko ang argumento. Totoo yan. At para magawa yan, para ma-manage yung conflict na hindi na uuwi sa personal, kailangan natin ng ibang klaseng leader, di ba? Hindi uubra dito yung typical na boss na nag-uutos lang at naghihintay ng resulta. Dito na pumapasok yung konsepto ng servant leadership. Makikita natin ito sa halimbawa ni Jesus sa Marcos Kabanata 10. Yung paghuhugas niya ng mga paa ng mga tagasunod niya. Oo, kung titignan natin sa konteksto noong panahon na yun, na hawak ng imperyo ng Roma ang lahat, isa itong radikal na pagbaliktad ng power structure. Ang hari ang naglilingkod sa mga tauhan. Ang tunay na otoridad daw ay hindi nangangahulugan ng pang-aabuso o pagkontrol, kundi ang lakas na dinidisiplina ng pagpapakumbaba. Authority without control, sabi nga sa teksto. Bukod pa dyan, inilarawan din sa teksto ang communication bilang isang ministry of peace. Kung hindi ka daw nagbibigay ng malinaw na direksyon bilang leader, isa itong moral na kapabayaan, moral negligence. Wait, kapag hindi malinaw yung utos mo, moral negligence na agad. Kasi ang kalabuhan ay hindi abaitan. Kapag ang isang leader ay palaging bahala na kayo o hindi nililinaw kung ano ba talaga yung inaasahan niyang output, inilalagay niyang team niya sa isang sitwasyon kung saan set up na sila for failure. Hindi mo nga naman pwedeng parusahan ng tauhan mo dahil hindi nila naabot ang isang target na hindi mo naman ipinaliwanag kung nasaan. Ang pagbibigay ng malinaw na komunikasyon at ekspektasyon ay isang direktang paraan ng pagmamalasakit. Ang tamang komunikasyon ay discipleship. Oo nga naman. Naiisip ko dyan, ang pagiging pinuno na hindi malinaw magbigay ng direksyon ay parang pagpipilit mo sa mga kasama mo na magmaneho sa isang madilim at kurbadang kalsada sa gabi. Tapos walang ilaw. At ang masaklap, ipinatay mo pa yung headlights. Wala silang makita, nangangapa sila, tapos kapag nabangga sila sa puno o nahulog sa kanal, ikaw pa yung magagalit sa kanila. Ikaw yung may hawak ng susi sa ilaw eh. Grabe, sobrang saktong analogy niyan. Set up for failure talaga. Pero heto ngayon ang mabigat na sitwasyon sa totoong buhay. Paano natin mababalanse yung konsepto ng grace o pag-uunawa at truth o katotohanan sa pakikipag-usap? Napakagandong senaryo niyan para himayin natin ang mekanismo. Halimbawa, may team member akong mabait na tao pero 3 buwan na siyang palpak sa mga deliverables niya. Paano ako magiging tapat na hindi siya nawawasak ng buo pero may pag-unawa na hindi rin ako nagmumukhang pusong mamon na pwede niyang abusuhin? Kapag pinili mo lang ang katotohanan na walang kasamang pag-uunawa, yung truth without grace, nagiging sandata ito. Papasok ka sa meeting at sasabihin mong, palpak ka, wala kang kwenta sa team na ito, pabigat ka. Ouch! Totoong hindi niya na-meet ang quota, pero sinira mo naman ang pagkatao niya doon. Sa kabilang banda naman, kapag puro pag-unawa na walang katotohanan, ang grace without truth, ito yung mag-iiwan sa kanya sa kalituhan. Sasabihin mo, okay lang yan, naintindihan kong stress ka, bawi ka na lang. Pero sa isip mo, inis ka na at binabalak mo na siyang tanggalin next month. Pareho itong mali, di ba? Oo, pareho silang mali at destructive sa team. Ang hirap nung pangalawa. Kasi maraming leaders ang gumagawa niyan para lang makaiwas sa awkward na usapan. Mas pinipili nilang magsinungaling sa muka para maging mabait. Eksaktong ganyan. Kaya ang tamang balanse ng grace at truth ay ang malinaw, maagap, at matapang na pag-uusap na may halong pagmamahal. Paano yung atake sa ganun? Sasabihin mo sa kanya, pinahahalagahan kita sa team na ito at naniniwala ako sa kakayahan mo.
Ayan, Grace yan. Pero, nitong nakaraang 3 buwan, hindi mo naabot ang target natin at naapektuhan ang buong grupo. Truth naman yan. Paano kita matutulungan para maibalik natin ang performance mo? Nakita mo yung pagkakaiba? Hindi pag-iwas sa issue ang sagot, kundi ang pagharap dito na may layuning mag-ayos. Ibalik siya sa tamang landas, hindi para ipahiya siya ang ganda. Grace and truth, biyaya at katotohanan, kailangan nandun pareho, sabay. Kasi kung isa lang ang bit-bit mo, makakasakit ka sa magkaibang paraan. Habang pinag-uusapan natin ang buong dokumentong ito, napakalinaw na hinihingi nito na baguhin natin ang paningin natin sa sarili natin at sa mga taong nakapaligid sa atin. Oo, isang malaking shift of mindset ang kailangan. Kaya para sa iyo na nakikinig at sumasama sa ating deep dive ngayon, isynthesize natin ang lahat ng ito. Ano man ang bigat ng dinadala mong misyon ngayon, tandaan mo na hindi yan idinidisenyo para pasanin mo ng ikaw lang mag-isa. Ang paglago ng anumang samahan ay hindi nakukuha sa kakayahan ng iisang tao, kundi sa kolaborasyon ng magkakaibang tao. Ang opisina ninyo, ang inyong komunidad, o maging ang pamilya ninyo ay hindi isang monumento na itinayo para purihin ang isang sikat na individual. Ito ay isang buhay na katawan. At ang hamon namin sa iyo ngayon, suriin mo ang sarili mong sitwasyon. Ikaw man ang pinuno sa taas, isang manager na nasa gitna, o isang miyembro na bagong pasok pa lang. Tingnan mo yung mga katrabaho o kasama mo. Imbes na ituring mo silang mga kakumpetensya o mga pabigat na kailangan mong tiisin, paano kung simulan mong makita sila bilang mga kasangkapang inilaan para takpan ang mismong mga kahinaan mo? Kasi ang limitasyon mo ay hindi depekto. Ito yung puwang kung saan papasok ang lapas ng kasama mo. At bago tayo tuluyang magpaalam, gusto kitang iwanan ng isang kaisipan na pwedeng bumasag sa nakasanayan mo na. Balikan natin yung pakiramdam na mag-isa kang bumubuhat, tapos may isang tao sa team ninyo na laging kumukontra sa'yo. Yung taong madalas mong nakakataliwasan ng opinyon? Oo, yung tipong pagpasok pa lang niya sa meeting, umiinit na ang ulo mo dahil alam mong hahanapan na naman niya ng butas ang plano mo. Paano kung ang mismong taong yan, ang pinaka-nakakainis na tao sa grupo ninyo, ay ang eksaktong taong inilagay dyan para iligtas ka at ang buong misyon ninyo mula sa isang napakalaki at hindi nakikitang pagkakamali? Isang matinding tanong yan para pag-isipan nila? Handa ka bang isantabi ang pride mo, tanggalin ang ego mo at gumamit ng holy listening sa kanya? Pag-isipan mo yan. Muli, maraming salamat sa pagsama sa aming malalimang pagtalakay sa araw na ito. Hanggang sa muli!